Di ako bumili ng Everest kasi sirain yung Ford eh. Lahat ng Ford sirain. Yan yung iniisip ng karamihan, di ba? Yan yung sinasabi ng karamihan. So, ayun po ano, ang topic natin for today's video is sirain nga ba yung Ford or sabihin na natin Ford Everest, yung Ford Ranger at lahat ng Ford. Pag-usapan natin. Well, ganito kasi yan. Sa totoo lang talaga ang Ford kasi naiiba sa mga typical na SUV. Naiiba yan sa mga SUV na sa top 5 ng SUV at sa ibang sasakyan, iba talaga ang Ford. Ang problema kasi sa Ford, ang ginawa ni Ford sa kanyang assembly ng mga pyesa is isang buo. Gets nyo? Hindi nabibili per piece ang mga pyesa ng Ford. So halimbawa na lang, example lang. Example, nasira itong button ko ng forward sa music. Ito, kung sana nakikita sa video. Kung nasira ito, ang papalitan dito hindi lang yung basta buttons, kundi yung buong manubela. Ganun yung sistema kay Ford. Kaya sinasabi nila sirain. Ngayon, ito yung nagiging problema kung bakit nagiging sirain. May nasira na isang pyesa, ipapagawa, tapos domino effect na. Nasisira na yung ibang pyesa dahil pinagawa mo lang or pinilit palitan or hindi eksperto yung gumawa nung certain na pyesa na yon. 'Di ba? Doon nagkakaproblema. May kilala kasi ako na puro halos Ford talaga yung binibenta niya. Puro Ford yung binibenta niya sa second hand. Pero nagagawa niya ng paraan na maging maayos lahat, ano? Yun yung sistema noon. Ang maganda kasi doon, pag marunong ka talaga magpagawa, marunong ka talaga kung saan ka magpapagawa or kung saan ka kukuha ng mekaniko mo. Ang sistema kasi noon, kung talagang marunong ka kung saan kukuha ng mekaniko or possible, sa kasa ka na lang talaga magpagawa, wala talagang magiging problema masyado yung Ford. Kung ito yung Toyota, problema ng Toyota, puro kasa, siguro mga nandito lang din si Mitsubishi tapos si Ford. Magkakatabi lang yan sila as long as sa kasa ka nagpapagawa. Bakit? Kasi sa kasa, eksperto na talaga sila kung ano yung ginagawa lang nila. Pag nagpagawa ka sa labas, gumagawa sila doon ng Toyota, ng Mitsubishi, ng kung ano-anong sasakyan, di ba? Hindi ka mukha ng sakasa, pag gumawa ka, puro Mitsubishi lang talaga yung alam nila doon. Puro Mitsubishi yung expert nilang gawin doon. Kabisado na nila kung ano yung mga dapat palitan at kung ano yung mga naging sakit ng mga previous na naging sasakyan na pumunta doon sa kanila, di ba? Ngayon, ganun din si Ford. Kung puro sa Ford ka lang nagpapagawa, kasa, kabisado na nila kung anong naging problema ng Ford mo. Kaya mapapaayos yan doon. Kaya ang take ko, hindi naman talaga sirain yung Ford. Duwag lang tayo. And ako din. Kasi ako talaga, ang pinakauna kong choice talaga, Ford Everest. Aminin na natin, napakaganda talaga ng Ford Everest. My goodness. Grabe, napakaangas talaga. Tapos take-in na din, tipid pa sa gasolina, 2.0 nga lang, pero hindi naman nagmamatter yun sa akin kung gaano kalaki yung engine displacement. Gawa nang hindi naman talaga kasi ako mabilis mag-drive. 'Di ba? So kung kayo, plano nyong bumili ng Ford Everest, Ford Ranger, or kahit anong Ford pa yan, pero so far, ang pinakasikat kasi talaga nila is Ford Ranger tsaka Everest. 'Di ba? Kung may plano kayong bumili niyan in the near future, basta't matapang kayo, basta't sa kasa kayo magpagawa or sa pinaka-trusted talaga na ekspertong gumagawa ng Ford, hanapin nyo si Boss Carl. Sana meron siyang video tungkol sa kung saan niya pinapa-maintenance yung Ford niya. Dalawa Ford niya, Everest tsaka Ranger. Kung saan niya pinapa-maintenance, then yun, dun din kayo magpagawa. Kasi ang alam ko, after 60,000 kilometer, labas na siya nagpapagawa, hindi na sa kasa. So wala na siyang paki dun sa warranty nun. Siyempre, tapos na yung warranty. 'Di ba? So yun, kuha kayo ng Ford kung gusto niyo ng Ford. Huwag niyo akong gayahin, naduwag ako. And at the same time, hindi lang basta naduwag, masikip talaga kasi yung lugar namin. And talagang hindi na kaya yung Ford sa lugar namin. Ito ang Montero, ito na yung pinakamanipis sa lahat ng SUV, sa top 5 SUV.
Ito na yung pinakamanipis. 4-inch lang yung nilamang nito sa Toyota Vios. Isipin nyo, ganun lang kalaki yun. Ganun lang kalaki. Kapiraso lang yung 4-inch. And masikip pa rin. Masikip pa rin para sa akin yung dinadaanan naming lugar. So, kung kayo masikip din yung lugar ninyo, might as well, kuha kayo ng maliit lang din. Kasi kahit si Nissan Terra, hirap dun sa amin eh. Tinestingan ko nung nag-test drive kami. So, paano? Hanggang dito na lang muna yung video natin. Sana walang na-offend. Sana hindi kayo magalit sa akin. Pero okay lang kung magagalit kayo. Wala. Yun yung opinion ko talaga. Bilang car owner, bilang nag-review ng mga SUV. Diba? So hanggang dito na lang muna yung video natin. Like, follow, subscribe, share nyo to sa mga tropa ninyo, share nyo sa mga may planong bumili ng sasakyan sa pamilya ninyo. Hanggang dito na lang. Peace!